Praise the Lord. Good morning. Are you all excited? Praise God. Ang tawag po nila sa ngayon ay new normal. But I believe, babalik po tayo sa normal. Amen? Na hindi nakatakip ang mga bibig. Okay? But sa ngayon, according to the law, ibinatas po yan ngayon while the pandemic is, sinasabi nilang is still here. So, i-observe po natin ang protocol. At naniniwala ko na ang Diyos ay ang Diyos ng kaayusan. Amen? Are you all excited? Praise the Lord. Before I start, let me declare to you Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He's the Anointed One. Amen? Praise God. Isang pang clap offering kay Lord. Praise God. Sobra po ako na-excite nung nakarampong itinig sa akin ng isa nating kapatid na si Brother Bart Blanco, si board member Bart Blanco. Nung sinabi niya sa akin nung alas 10 na ng gabi, noong June 30, nang sabi niya, Bishop Art, ay MGCQ na ang Batangas. Sabi, wow! Praise God! At pwede ng 50% na mga kapatiran ay pwede na mag-worship, mag-gathering with social distancing. Sabi ko, praise God. Kaya ako sobrang saya sapagkat sa first 2 weeks, two times na dineclare nila pagdating ng GCQ ay pwede na magkaroon ng 50%. Then biglang binawi. Then sumunod uli na after 2 weeks ay pwede na at binawi uli. Sabi ko, Lord, hindi ko na po, basta't kayo na po ang bahala. Kayo lang naman po nakababatid ng sitwasyon. Basta't ayaw ko nang pakinggan ng mga balitang yan. I believe na you have your own timing. And praise the Lord, on that evening, na-receive ko yung news na MGCQ na tayo. Kaya ito, we're all excited. We clean up the whole area, ang mga maintenance natin. Ayan, and the Lord is good. We are here. We are here. Lamang, pinagbawal muna yung ating pong pagmamano. Kaya pag magmamano po tayo, gagawin lang po tayo. Ibig sabihin, no, bless po. Then gagawin lang naman namin, God bless you. Okay? Saka na lang po tayo mag-lay hands. Pero huwag kayong mag-alala dahil even doon na walang lay hands, gagaling po kayo dahil mayroon pong tinatawag sa Biblia na social distancing healing. Nung sinabi ni Christ sa kanyang salita, nung lumapit sa kanya ang Roman officer, ang sabi niya, Lord, yung aking pong alipin ay agaw buhay na. Pwede bang ipanalangin at pagalingin? Ang sabi ni Jesus, halika puntahan natin. Ang sabi nung Roman officer, Lord, wag na po, magsalita lang po kayo. Yung aking pong alipin, gagaling na ho yun. Sabi ni Jesus, ang tagal ko na dito sa Israel, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng pananampalataya. Sige, umuwi ka na at magaling na ang iyong alipin. And at that very moment, yung kanyang alipin na kung ilang daang miles ang kanya pong layo, instantly gumaling because of that social distancing declaration of healing. Amen. Okay, so ngayon, our topic for today is about living victoriously. Sino pong gusto ditong magkaroon po ng buhay na mapagtagumpay? Sino ba naman ang ayaw, Bishop Art? Lahat ng tao, Bishop, ay gusto magtagumpay. No? Hindi po lahat po. It is because kapag isang tao ay nagkaroon na po ng discouragement at sinasabi niyang, wala nang pag-asa. Yun. Ibig sabihin, inayawan na niya ang pagtatagumpay. Now,
Naalala ko dito sa Book of Exodus chapter 13, verse 21 to 22, mayroon pong word si Lord po dyan sa mga Israelites. Pero ang sabi niya dito, the Lord went ahead of them. He guided them during the day of a pillar of clouds, and He provided light at night with a pillar of fire. This allowed them to travel by day or by night. Verse 22, and the Lord did not remove the pillar of clouds or pillar of fire from its place in front of the people. God will be the one to bless His word. Ang kasunod pa po dyan na verse ay yung Exodus 14, verse 13 to 14. Pero let me explain to you kung ano yung binasa ko. Ito po yung after ng slavery ng mga Israelites sa Egypt, because they were slave for 430 years. 430 years ang mga Israelites ay inalipin ng mga Egyptian. Then dumating yung time, ang mga Israelites na ito ay umiyak sa Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. At ang sinabi, oh, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, please set us free from this slavery. Palayain niyo po kami. At ang Diyos ay nakinig. At ginamit niya si Moses para ang buong Israelites ay mailabas sa Egypt. And to release them, ang Lord ay nagpakita ng napakarami mga miracles. Hanggang sa kinalaunan, the king of Egypt released this Israelite at sinabing, okay, you may go. Makakaalis na kayo. But because pinatigas ni Lord ang puso ni Pharaoh, ay muli silang hinabol. Pero alam niyo ba, na pag-alis pa lamang nila doon sa Egypt, papunta sa Promised Land, sa Canaan, ang Lord nag-provide kaagad ng pillars of clouds. Ano yun? Dahil during that time ay summertime. At alam natin ng Middle East kung gaano katindi ang sikat ng araw. And immediately the Lord provided a pillars of clouds. Ang purpose noon para sila liliman sa matinding sikat ng araw. At wag silang mapagod at hindi sila ma-dehydrate sa matinding sikat ng araw. So the Lord provided a pillars of clouds. And during the night, that pillars of clouds ay ginawa naman niyang apoy na siya liwanag nila para sa kanilang paglalakbay ay hindi po sila maantala. Kaya araw at gabi, pwede po silang maglakbay. What happened was, ang mga Israelites na ito ay pinipilit pa rin pong pabalikin ng mga Egyptian para maging alipin pa rin. Kaya hinabol sila. At ang nangyari, ang Diyos ay gumawa ng kapangyarihan niya muli. Ang pillars of fire na yon, ang siyang ginagawa naman niyang namagitan sa mga Egyptian at ng mga Israelites. Kaya hindi makatawid-tawid ang mga Egyptian para lupigin o patayin man ang mga Israelites. At ang sabi ng mga Israelites, dahil para sila'y nasukol, dahil sa gilid ay bundok at kagubatan naman sa kanilang kaliwa at sa kanilang harapan ay dagat na pula. And the Lord began to demonstrate His power upon the life of Israelites. Dahil ang sabi ni Moses, Lord, nagagalit ang mga Israelites. At ang sabi nila, dinala mo ba kami, Moses, dito para lamang patayin sa ilang na ito? Ang sabi ng Lord kay Moses, huwag kang mag-alala. Peace be still and know that I am God.
At ang sabi ng Diyos, okay, divide the sea. Divide the sea into two. Biro nyo, sabi ng Bible, pinahati ni Lord kay Moses ang dagat na pula. Iniunat lamang yung kanyang baston at ang dagat na pula ay biglang nahati at natuyo ang mismong karagatan na yun na kanilang daraanan at silang mga Israelites ay nakatawid sa kabila ng dagat na pula. At doon ipinakita kagad ng Diyos ang kanya pong kapangyarihan at naramdaman at nakita naman ng mga Israelites ang kanila pong tagumpay na ang tagumpay na yon nanggagaling lang talaga sa Diyos na buhay. Kaya mga minamahal, namangha ang maraming tao. Sabi nila, grabe na itong Diyos na pinaglilingkuran natin. Hinahati niya ang dagat na pula. Mula noon, wala na kayong nabalitaan na ang dagat ay nahati, maliban lamang sa panahon nila Moses dahil ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At ito ngayon na isulat sa Biblia para malaman natin na ang lahat ng mga bagay na imposible sa tao, posible lahat sa Diyos. For your sake and for my sake as a man and woman of God, I know and I believe as I declare unto you, you will see amazing things if you only believe in Him. Kung mananalig ka lang sa Kanya, makikita mo ang Kanyang kapangyarihan. Kaya mga minamahal, ito ang mga bagay na gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Unang araw after the lockdown, for almost 2 months, for almost 4 months, tayo muli ay nag-gather ng ating Panginoon. Alam niyo ba na sa mga panahong yon, ang takot ay bumalot sa buong daigdig? Ang matinding takot na yon, hindi lang ang Pilipinas, pati ng Amerika, buong daigdig. Na lockdown for the first time in the history of the world. At ang mga tao ay natakot. Ngayong pinag-uusapan ni recession, pinag-uusapan ko pa paano makasurvive ang maraming mga nahihirapang tao dahil walang hanap buhay. Sa Amerika, mahigit 35 milyong katao ang walang hanap buhay. Ganon din sa iba't ibang part ng Middle East, nagbawas ng mga sweldo. Ang iba naman sa Pilipinas, nakaranas at nakakaranas ngayon ng iba't ibang klase ng kahirapan. Pinapaalis ang mga mahihirap sa kanilang mga inuupahan din, di na makaupa. Sinasabihang umuwi na kayo sa inyong mga probinsya, pero wala din naman mauwihan sa kanilang mga probinsya. Alam niyo mga minamahal, sa mga sitwasyong yan, hindi na alam ng mga tao kung saan sila lalapit, susuling. Hindi nila alam. But I want to tell you this. The only hope that man could have is the Creator of the heavens and the earth. Ang sabi ng Jeremiah 32 verse 27, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Mayroon bagang totoong mahirap sa akin? Are you listening to me? Listen carefully. Alam nyo, many of God's children are living defeated, unsatisfying, and unsatisfactory lives. May mga tao, pati mga Kristiyano minsan, hindi na nila alam kung ano mangyayari sa kanilang mga buhay. They have never entered into the experience of having the peaceful life. Nagugulo ang mga kaisipan ng kanilang mga buhay. Alam nyo guys, ganon din po yung sinasabi nga ng John chapter 7 verse 27 na nakakalimutan din nila o hindi rin nila naranasan ng overflowing life, abundant life, the joyful life.
the triumphant life, the loving life. May mga taong hindi nakakaranas nito. At minsan naman, Kristiyano na rin, born again na rin. Meron din ganitong klase ng sitwasyon. Bakit nakakaranas pa ang mga tao ng tinatawag na hindi masayang pamumuhay? Yung overflowing life, dapat naranasan na, di ba? Yung abundant life, yung joyful life. Again, the triumphant life and the loving life. Sino po ditong in love kay Lord? Could you please raise your hands? Alam nyo, mahirap ngayon magkalabitan kasi social distancing, di ba? Ang hirap kayong magkalabitan ngayon din sa social distancing. By the way, narito pala mga taga Maynila, si kay Rev Edwin. Uhaw na sila sa pagsamba, nagpuntahan pa dito, sila Rev LV. Pumunta rin po dito, itong mga kapatid po natin from Pasig, 6 o'clock pa lamang. Pumunta na kaagad dito. Nagmamadali dahil ang announcement natin, dapat nandito kayo ng before 8 o kay 8 o'clock. Abi, 8 o'clock nandiyan na sila. Bakit ito mga kapatid natin na taga malalayong lugar ay excited na sumamba? Sa totoo lang mga kapatid, ang Word of God na nagsasabi, blessed are those who are hungry and thirsty on the words of God. At bakit yung iba naman, ang aga-aga, baskin sila nandito na sa Batangas na dati late pag dumating. By the way, 50% lang is it 50% lang ng capacity ng church ang inallowed po natin. Kaso, ang edad ng mga taong paatinin ay 21 years old up to 59 years old o 60 years old pababa. Kaya ang mga kausap natin dito, yung mga multi-millionaire natin na 61 years old pataas, hindi po nakadalo. Yun naman pong mga youth natin na napakarami, 40% ay hindi rin po nakadalo. Kaya ang mga kaharap ko ngayon dito ay ang mga taong 21 years old hanggang 59 years old. Ito naman yung mga multi-billionaire. Okay. Bilyonaryo sa pananampalataya, bilyonaryo sa pagsamba, hallelujah. At sa totoo lang, ang sabi ng Bible, mapalad ang mga taong inuuna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng kanilang pangailangan ay kanya itong idaragdag. Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, you are blessed. Come on. Kaliwat kanan. Come on, ito na mo, you are blessed. You are blessed, you are here. Praise God. Now, sinong gusto makaranas ng peaceful life? Sino makaranas ng overflowing life? Abundant life? Joyful life? The liberated life? Ano yun? the triumphant life, the loving life. Okay, now listen carefully. Number 1, what is mean by a life of victory? Ano ba ibig sabihin ng buhay na matagumpay? Sino mo lang gusto magtagumpay? Yan. Ang tao na ayaw na magtagumpay, ibig sabihin nun, umabot na siya sa sukdulan na wala nang iaangat pa sa buhay. Yan ang ibig sabihin nun. Okay. Alam nyo, kung nabanggit ko sa inyo mga 7 characteristic of such life, ngayon naman, let us consider the following. Una, sabi ko nga what is means by a life of victory. It is not a life which it is impossible to sin, but a life in which victory over sin is possible.
Tagalogin natin, hindi buhay na imposibleng hindi ka magkakasala, kundi buhay na napagtatagumpayan ang kasalanan. Sa totoo lang, sa buhay nito, habang tayo nabubuhay, marami pong tukso sa paligid. Ang dami pong mga pagsubok sa buhay. Kaya hindi pinangako na hindi ka na magkakasala. Pero ang pinangako ay magtatagumpay ka sa anumang kasalanan. Magtatagumpay ka sa bunga ng kasalanan, which is ang impyerno. Okay? Okay, it is not an abnormal life or life to be enjoyed by just a few. Sa Tagalog, hindi isang abnormal na buhay o kaya'y ikasasaya lamang ng ilang Kristiyano ang buhay, kundi hangad niya na lahat ay maging masaya ang buhay. Ang hangarin ng Diyos, lahat ay maging masaya ang kanilang mga buhay. Hindi isang buhay ang walang pagsubok. Ulitin ko muli. Hindi isang buhay o walang buhay na walang pagsubok, kundi buhay na mapagtagumpay sa mga pagsubok. Kaya huwag niyong sasabihin, pag kayo pa sinubok, bagsak kayo kaagad. No. No. Lahat tayo dumaranas sa iba't ibang mga pagsubok, ngunit ang mga pagsubok na yun ay napagtatagumpayan dahil sinabi na ng Panginoon Jesucristo, sinubok din siya pero hindi siya nagkasala. Ang sinabi rin ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13 o 31, if I'm not mistaken, verse 13, sabi niya, hindi kayo magkakaroon ng pagsubok na hindi nyo mapagtatagumpayan. Kaya pala mayroong salitang victory because there is a test. Mayroong pagsubok. Hindi mo masabing nagtagumpay ka kung wala kang pagsubok sa buhay. Hindi mo rin masasabi na ikaw ay masaya kung hindi ka nakaranas ng kalungkutan. Lahat ng Bible characters, mula maging kay Adan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, si David, si Solomon, lahat ng Bible characters, maging si Peter at maging si Paul, nakaranas ng pagsubok. But after the test and great tribulation sa buhay nila, they experience amazing victory. Kaya it is not a life of outward victory only, but a life of inward and outward victory. Ulitin ko muli yun sa Tagalog, hindi pamumuhay na matagumpay lang sa panlabas, kundi buhay na matagumpay sa loob at labas ng ating pong buhay. Another thing, it is not a fully ground life where further growth in grace is unnecessary or impossible. Sa Tagalog, hindi nangangahulugan matatag ka na at hindi mo na kailangan ang biyaya ng Diyos. Lahat tayo'y nangangailangan ng matinding biyaya ng ating Panginoon. Kaya, victorious life is a life of victory over sin, over self, over Satan. Tatlo po ang kalaban natin eh. Kasalanan, sarili mo. Bakit? Pati ba naman sarili ko'y kalaban ko? Yes. Kalaban mo minsan ang sarili mo dahil may gusto yan na ayaw ng Diyos. Kaya kailangan mong pagtagumpayan yon. Si Satanas din naman, nandiyan lang siya. At ang kanyang mga demonyo, gusto nila tayong tuksuin. Kaya tatlo po ang ating pong kalaban na kailangan natin pagtagumpayan. At sino muli yun? Sin, self, Satan. Ulit. Yes. A life of freedom from the power of sin as well as freedom from the penalty of sin. A life that is not only reconciled by God by the death of His Son, Jesus Christ, but a life that is also saved through His life.
Kaya ito yung pagtatagumpay ng isang tao. Believe me. Apart from me, you can do nothing, sabi ni Jesus. Kaya if you are disconnected with God, you are completely overwhelmed by the power of the devil. Kung saan kanya hihilain, doon ka pupunta. Para kang kalabaw na may tali sa ilong o may ano ba yung tawag doon? Yung may lubid dyan, para sa gayon, makasunod si kalabaw. Pag tinalian mo ang kalabaw sa leeg, hindi mo po yung mapapasunod. Pero pag nilagyan mo ng tali dyan sa ilong, pag hila mong ganon kaagad yun. Walang magawa kundi susunod. Bakit? Mapipigtas ang ilong. Maraming tao, ganon ang ginawa ni Satanas, hawak sa ilong. Hindi lang sa leeg. Hinihila ito. Pag sinabi, dito ka, ganun kagad yun. But the victory that you could experience only comes from the Lord. Puputulin ng Diyos yung tanikala sa iyong ilong. At ikaw ay kanyang pasusunurin. Hindi kanya alipinin, kundi ikaw ay kanyang i-guide kung paano ka maglakbay sa parada ng tagumpay. 2 Corinthians chapter 2 verse 14, sinabi na ni Pablo, salamat kay Jesucristo sapagkat isinama niya tayo sa parada ng tagumpay. Kahinaan ko talaga, Bishop, hindi ko talaga kaya. Talaga naman, sino bang taong walang kahinaan? Lahat tayo ay may kahinaan. Kaya nga, sinabi nga ng Lord, apart from me, you can do nothing. Sasabihin mo, kaya ko to, pagtagumpayan to. No, kaya ni Jesus. Sasabihin mo, kaya ni Jesus na pagtagumpayan ang lahat ng ito. Lord, hindi ko kaya. I need your strength. Kaya nga one of the song that God gave me, the song says, I need you, Lord. You're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. You know that the fire of God is in you. Pag sinabi natin fire of God means the power of God that is in you. Nasa sa iyong kapangyarihan ng Diyos. That's why, kailangan mo lagi ang Diyos. Huwag mo sasabihin, I can do this. Kaya ko to. Sorry. Once na sinabi mong kaya mo na, talo ka na. Pero pag sinabi mo, Lord, kaya niyo po ito. Woo! Hallelujah! Lord, kaya niyo po ito. So yan ang sinasabi ko sa inyo. What it means by life of victory, kay Lord ka aasa. Hindi mo talaga kaya yan. Lagi mo sabihin, Lord, hindi ko po kaya. Pero kaya niyo pong pagtagumpayin ako sapagkat kayo ang nasa puso ko. Kaya you can fight against sin. Kaysa sabihin mo, no to sin. No to myself. Don't satisfy yourself. Once you satisfy yourself, ang gusto lagi ng katawang ito is to live in sin. Ang pagkain ng laman, Galatians chapter 5, verse 19 up to 21. Ano yun? Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakababahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa karean ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Yun ang gawa ng laman eh. Kaya hindi mo mapagtatagumpayan yan kung wala si Lord sa buhay mo. That's why, say no to sin, no to myself,
to my fleshly desire and no to Satan. Yan. Kaya, yan ang mga kalaban natin. Number 2, is such a life really possible? Posible ba talaga, Bishop, yung sinasabi mo? Na talagang magtatagumpay ako? Is it God's will that we should live such a life of victory? Tanong ko muli sa kayo, kalooban pa talaga ng Diyos na gusto niyang magtagumpay tayo? Sagot naman. Okay. Has He made provision for each and all of His children to be victorious all along the line? Nagpo-provide ba ang Lord ng lakas para magtagumpay ka habang ikay naglalakbay? Kung ganon, pag ikay naglakad ng sarili mo, lumakad ka ayon sa gusto mo, namumuhay ka sa kakulangan na ng pagtitiwala sa Diyos kung hindi mo kakailanganin ang ating Diyos. Kung i-reverse ko yung question, is it God's will that we, His children, should live defeated lives? Tagalog, kalooban ba ng Diyos na mabuhay kang talunan? Lakas-lakas No. Is it necessary for us to be set and overcome by such things as tempter, kayamutan, untruthfulness, pride? Alam nyo, kailangan ba na tayo palibutan pa o paligiran at tayo po ay ma-overcome ng mga tukso, pati na ang kayamutan, pati ng kasinungalingan at pride? Alam niyo mga kapatid, ang Lord ang nagsabi sa atin, marami pong sinabi niya sa kanyang salita kung paano talaga nais ng Diyos na mamuhay kang punong-puno ng pagtitiwala sa Kanya. Hangarin ng Diyos na mabuhay kang punong-puno ka ng tagumpay sa buhay. Kaya nga, ang Lord na rin ang nagsabi sa atin na ikaw ay magkakaroon ng maliwanag na pagtatagumpay. Ganon din sa iyo bilang anak niya, ikaw ay magkapamuhay ng masayang Kristiyanong pamumuhay. Ang daming mga scriptures, tulad ng una kong binanggit sa inyo. Sa John chapter 8, verse 34 to 36, maging sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, God wants us to live victoriously. Kaya nga, sabi ko sa inyo ay, kung ang Lord ay ginawa niya ang mga bagay nito, posible talaga na magtagumpay ka anuman ang mangyari sa buhay. Everybody say, depend on God. Lean on God. Sumandal ka sa Diyos at sa Kanya ka lang talaga makapamumuhay ng iba yung tagumpay. Now, number 3, what is the secret of this life of victory? Ngayon, sabihin ko ngayon po ang sikreto, sino mo lang gusto magtagumpay? Yung pangalawa kanina ay, posible ba? Is such a life really possible? At yung pangatlo naman, what is the secret of this life of victory? The secret is fourfold. Mayroon pong 4 na bagay. Number 1, simple lang po ito. Malapit na ako matapos. Number 1, o letter A, victory is not gained by human effort. Victory is not gained by human effort. Tama ba yung nilalagay mo dyan? Okay, very good. Victory is not gained by human effort. Bakit? We shall be
on the way of living a life of victory when we have truly learned this simple lesson. It is absolutely impossible to live this life in our own strength. Dahil ang sabi ni 1 Samuel chapter 2 verse 9, He will protect His faithful ones. Kaya nga victory is not gained by human effort, kundi yung kumpleto mong pagpapasakop sa Kanya. If you are faithful, you will be protected. Ulitin ko mula, He will protect His faithful ones. Are you faithful? He promised this, He will going to protect you. But the wicked will disappear in darkness. No one will succeed by strength alone. Walang magtatagumpay sa sarili mong lakas, maniwala kayo. Hindi kayo magtatagumpay sa sarili nyong lakas. So we are not saved from the guilt and penalty of sin by our own works. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Tayo lang kasi naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga mabubuting gawa para wala kang maipagmalaki. Yan din ang sinasabi ng Titus chapter 3 verse 5 na mismong ayaw ng Diyos na tayo po ay magkaroon lamang ng kaisipan na kaya ko iligtas. No, na born again ka sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Basahin ninyo, sabi niya, He saved us not because of our righteous things we have done, but because of His mercy, He washed away our sins, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. Kaya ka na born again dahil sa biyaya lang ng Diyos What else? We are not saved from the power of sin by our own works. Nasabi mong kayong magtagumpay sa kasalanan. No. Romans chapter 5 verse 10. What else? We shall not be saved from the presence of sin by our own works. In other words, kulang ang lakas ng tao para ma-overcome ang lahat ng pagsubok at kasalanan nito. Kundi ikaw lang ay makaka-overcome sa pananampalataya mo at ginawa ni Jesucristo sa buhay. Basahin natin ito. We shall not be saved from that. Romans chapter 14 verse 3. Basa, go. When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Si Lord mismo ang pwede lamang mag-alis sa iyo sa mundong ito para kamtan ang buhay na walang hanggan. Ipinakita niya sa mga Israelites. Inilabas niya sila sa pagiging alipin sa Egypt. At alam niyo ba kung ano sinisimbolo ng Egypt during that time? Walang iba kundi si Satanas. Gustong alipinin ni Satanas ang mga Egyptian, ang mga Israelites. Itong mga Egyptian na to ay gusto niyang, ginamit niya, sinisimbolo po ni Paraon. Okay, si Satanas, ang siyang sinisimbolo po si Paraon ang sinisimbolo po ni Satanas, na alipinin ang mga Israelites. Sa panahong ito, si Satanas talaga ang gusto niyang maging defeated po tayo. Let's go to letter B. Victory is given. It is a gift. Everybody say gift. Ang tagumpay ay ibinigay ng Diyos ito at ito po ay regalo niya. Yan ang sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 57. Let us read that one. Go. But thank God, He gave us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Kaya pala, ang tao talaga pag na-born again, may buhay siyang walang hanggan. That is a wonderful blessing for all of us. Praise God. Kaya nga, the victorious Christian life is a God's gift. Hindi yung dahil ikaw ay nagtagumpay. No, your real victory is a gift that comes from God alone. And it is
offered to everyone who will receive this gift. Ngayon, sino na ditong may gift na tagumpay? Yes, you have that gift. Victory is a gift from God. Don't ever say, hindi, mayaman lang ko talaga. Talagang ako'y masipag, matalino ako, kaya nagtagumpay ako. Remember, ang taong walang Kristo sa puso, you are not victorious. One of the person na tinanong ko, he is a very wealthy man. Kaibigan ko po ito, kumpadre. Ang sabi ko, Padre, mula nung ikaw ba'y na-born again o nung hindi ka pa ba na-born again at napakayaman mo na masaya ka ba? Kumpadre, sa totoo lang, I'm not happy. May kulang. Really? Ano sa tingin mo yung kulang? Hindi ko maintindihan kung ano yung kulang. Pero alam mo ba, nung na-born again ako, nakumpleto ang buhay ko. Dahil alam ko na ang mga kayamanang ito ay palamuti lang pala ito at hindi ito ang kayamanan na aking daratnan. Hindi ito ang kayamanan na daratnan ko. Ang tunay na kayamanan na daratnan ko ay yung kayamanan na inilaan ng Diyos sa buhay ko, na lahat ng kabutihan ginawa ko sa mundong ito, ang siya palang kayamanan na aking daratnan doon sa langit. Dahil yun ay naipon ko sa tulong ng Diyos, sabi niya. Kaya, sabi niya, the real victory is in Christ alone. Kaya naging kompleto na yung buhay ko. At narinig niyo din na rin ang buhay po ni Manny Pacquiao, di ba? Yung kaibigan ko yun ay isang bilyonaryo. Hindi si Manny Pacquiao. Ang tinutukoy ko ang kaibigan ko isang bilyonaryo. And sabi niya, ano mang palagyaman mo, kapag kumain ka ng isang hamburger, busog ka na, mas kinabigyan ka pa uli ng burger, hindi mo na kakainin. Bakit? Itong tiyan na to, konti lang ang magkakasya dyan. Di ba? Aanhin mo ang sobrang yaman kung hindi mo naman talaga kailangan. Hindi kayang kayamanan ang siya magtutulak naman sa iyo para magkaroon ka ng pride? Para magmalaki ka sa kapwa mo? Hindi maging masaya, hindi masama ang pagiging mayaman. Don't misinterpret me. Kasi mayaman ako eh. Tama ba? Para hindi kayo makapaniwala. Dinideklara kong mayaman ako. Ay kasi milyonaryo ako eh. Bakit di kayo makapaniwala? Okay, kaya ko sinasabi yon, milyonaryo ang tatay ko eh. Si Lord ang may-ari ng langit at ng lupa. Hindi niya ako pinagkukulang. Hindi ko man hawak yung kayamanan na yan. Ako'y tagapagmana ni Kristo nang sabi ng Biblia, I am joint heirs with Christ. Romans chapter 8 verse 17, I am joint heirs with Christ. Ako'y kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya you can also claim that. Everybody say, I am multimillionaire. Bakit? Ngayon, hindi nasagot. Ay bakit? Bakit nyo sinabi yun? Ikaw ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Ang sabi ng Lord, silver and golds are mine. Haggai chapter 2 verse 9. Kung sa kanyang ginto at pilak, ikaw at ako'y anak niya, di tagapagmana ka. Kaya hindi ka dapat matatakot o mangangamba. Victory is given. It is a gift of God for you and me. Kaya nga sabi ko, maski na, di ba, nagkaroon ng pandemic, ay nako, sa mga tao na mayroon Diyos na buhay, punong-puno ng kapayapaan ng kanilang puso at kaisipan. Ano man na mangyari, they believe God will never leave them nor forsake them. Ngayon, nagtagumpay si Christ. Siya ay isang nagkatawang tao, pero tinukso siya, pero nagtagumpay siya.
So, there is only one victorious life, and when you receive the Lord Jesus Christ in your life. That's what I mean. John chapter 1, verse 12. You receive that life, and that is Christ. That is the real victory in life. So, now you must let Him live in life in you and through you. And again, you must let Him live His life in you and through you. Joshua chapter 1 verse 16. The victory over Jericho was not gained by effort and striving, but by simple trust and obedience. Itong si Joshua, siya ang naging successor ni Moses. Nung ang walls of Jericho na napakakapal, 2 sasakyan ang pwedeng magsalubungan. Ganun kakapal yon. Hindi nila ngayon malusob dahil sila ay matatalo. Alam niyo kung anong ginawa lang nila? Nagtiwala sila sa Diyos, nagmarch lang sila. Nagmarch ng 7 beses. Isang araw, isang ikot. Pangalawang araw, isang ikot. Nung 7 araw, 7 beses na inikot. Ganun lang ang kanilang ginawa. At pagkatapos nagpuri na kay Lord, ano nangyari? Biglang bumagsak ang walls of Jericho. Lumubog. Nawala ng proteksyon ang mga taga-Jericho. Ano lang kanilang ginawa? Simple lang. Sila ay nagtiwala sa Diyos. Praise God. Ang kanilang ginawa, walang ka-effort, but by simply trust and obedience. Say it again, trust and obedience. One more time. Alam nyo, kaya nasulat lahat ang mga ito sa Biblia para magtiwala kayo na ang Diyos noon hanggang ngayon ay kaya niyang gumawa ng himala sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Huwag kayong magtiwala sa sarili niyong karunungan. Naku, kulang niyo yan. Sa Diyos lang kayong magtiwala at sa Kanya ang tunay na pagtatagumpay. Another thing, naalala niyo ba? The letter C, victory is gained by a choice. Sabi natin muli, choice. Ano yung kanina? Victory is given. It is a gift. Letter C, victory is gained by a choice. Choice. Say it again, choice. It is vital to see this. As long as we are in this world, we shall be faced with a choice. Choice lagi. Laging may pagpipilian ka. Napansin mo, kakain ka na nga, pipili ka pa. Anong gusto kong kakainin kayo ngayon? Ito masim-masim, ito medyo matamis, ito naman maalat-alat. Ano yun? Ito o ito? Ito. It's a choice. Pati damit ninyo, pinili nyo kanina. Ito ba susuot ko ngayon? Ito bang, lahat it's by choice. Ganon din ang tagumpay po kung gusto mo magtatagumpay ka. It's a choice. It's really a choice. Pati yung magiging masaganang buhay, it's a choice. Pati yung masayang pamilya, it's a choice. It's a choice. Pati yung niligawan mo, it's a choice. Pati yung mister mo, choice mo yan. Yung misis mo, choice mo yan. Yung anak mo, choice mo din. Kaya nga nung pinagbubuntis, nag-uusap na kayo eh. Akin ang mukha ha. Paano kung hindi? O di ikaw, alangan ng ibang mukha. It's a choice. Alam nyo, bakit ko sinasabi ko it's a choice? Si Joshua, sa Joshua chapter 24 verse 15, ang ganda nito. Joshua chapter 24 verse 15. Ang sabi niya sa kanyang mga kasama, sabi niya, and if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Kita mo? Piliin ninyo ngayon kung sino paglilingkuran ninyo. Whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell.
But sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. It's a choice. Kaya pala si Joshua matindi ang kanyang pagtatagumpay kasi firm sa kanyang puso at kaisipan, as for me and my house, we will serve the Lord. Is that your confession today? Is that your declaration? Declare it. Kapag pinili mo ang Diyos mong paglilingkuran, hindi Diyos na maliit, hindi Diyos na nabibili, hindi Diyos na ginagawa, kundi ang Diyos mong sinasamba, gumawa ng langit at ang lupa. It's your choice. Hallelujah! Hindi ang Diyos na maputi at maitim. No, ang Diyos walang kulay. Tatandaan ninyo, siya nagtala ng mundo sa kawalan. Siya ang paglilingkuran mo. Kaya nagtagumpay pala si Joshua, it is his choice to serve the Lord and his whole family. Kaya yung kasunod po dyan ng mga verses, sabi ng mga army niya, yes, Joshua, we will serve the Lord. Kaya after ni Joshua, ang mga Christian sa time na yon, sinabi kong Christian believers of Christ sila, ay nagtagumpay silang lahat. Number 4, or letter D, victory is maintained by an attitude. Yung kanina, by choice ha? Kaya pipili mo ang tagumpay. Pang-apat, or letter D, victory is maintained by an attitude. How's your attitude? Kumusta ang attitude mo? Okay? How's your attitude? Victory is only victory. Of course, as victory is maintained. Ang tagumpay mo ay manatiling tagumpay yan. Tatanda mo, ang tagumpay ay manatiling tagumpay kung yan ay i-maintain mo. Sino ang gustong ma-maintain ang kanyang tagumpay? Everybody say hallelujah! Mini-maintain po ito. Kung paano mo mini-maintain ang poise mo, mini-maintain mo ang eyebrow mo, mini-maintain mo ang mukha mo. Maintenance. I-maintain mo yan. Now, as I close, paano natin itong i-apply? What then is the secret of continuous victory? There is, in a sentence, let us fix our eyes on Jesus. Yan ang pag-maintain ng victory. I-focus mo ang iyong mata kay Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2. He is the author and finishers of our faith. And siya yung nagbigay ng tagumpay sa iyo, who give us the victory, Jesus Christ. 1 Corinthians 15 verse 57. And the scriptural warrant guaranteed us, for this is found in the book of Hebrews. Kaya sabi niya, but thank God, He gave us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Kaya, focus on Jesus, fix your eyes on Jesus who give us the victory. Ito lang ang sekreto ng ating pong buhay. Do you understand now? Now, give your life completely to the Lord. Ito yung sikreto ng buhay na hindi alam ng marami. Tatandaan niyo po ito. Ito ang sikreto ng buhay. Mula ngayon, mga kapatid, siya lang ang ating pong kailangan. The secret of victory is not gained by the human effort. But it is victory that is a gift from the Lord.
Victory is only gained by choice. Piliin mo ang pagtatagumpay. And victory is maintained by your attitude. How's your attitude? Are you thankful dahil mayroong binibigyan na tagumpay ang Diyos sa'yo? Are you always honoring God? Are you worshiping the Lord your Maker? It's a choice. And it's your attitude. So, therefore, fix your eyes on Jesus, the author and finishers of your faith. And always give thanks to the Lord who gives us the victory. Tumayo tayong lahat. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi pwedeng pantayan ni naman. Siya lang talaga ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Naniniwala ko doon sa sinasabi ng Diyos. Kasi sinasabi niya, Lord, sa iyo lang naman ako nakatingin eh. Lord, we will arise. We will arise in victory. Hallelujah. Lord, titindig po kami kung paano ang araw ay hindi sumasala sa kanyang pagsikat tuwing umaga. At lulubog din naman ito at sisikat uli. Lord, we will arise and see our victory dahil hindi ka kailanman nagbabago. Let us sing this song to the Lord now. We'll rise. We'll arise. We can see the hope as the rising sun. We will arise. The star shines in the darkest night. We'll arise and leave behind the worries and the fears. We'll arise and hold on God, who never leave us nor forsake us. We'll arise and fight the darkness and the grave. Be strong, stand and be courageous. There is hope, we will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and see, we live in victory. Come on. Let us arise and see the victory. We can see the hope as the rising sun. We will arise as the stars shine in the darkest night. We'll arise and leave behind the worries and the fear. We'll arise and hold on God, who never leave us nor forsake us. We'll arise and live and be strong. Stand and be courageous. There is hope. We will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and say, we live in victory. We live in victory.
life. No weapon forms against us. Jesus our King is with us. He made us all victorious. Nothing to fear in this life. No weapon formed against us. Jesus our King is with us. He's all victorious. We'll arise and fight the darkness and the grave. Be strong, stand and be courageous. There is hope. We will live triumphantly. We will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing. We live in victory. We will rise. The darkness and Be strong. Be strong. stand and be courageous. Stand and be courageous. There is hope. There is hope. We will live We triumphantly. will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing. We live in victory. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing. We live in victory. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing. We live in victory. We are victorious in the name of Jesus. We receive our victory in the name of Jesus. Living victoriously, mabubuhay kang puno ka ng pagtatagumpay dahil nasa iyo ang Diyos na buhay, ang Diyos na nagkatawang tao na matay nilibing at muling nabuhay, and He conquered the grave, He conquered death, and you are victorious. And His intention for you to live victoriously by putting your trust in Him. Magtiwala ka lang sa Kanya, huwag kang mag-alinlangan. Aayusin niya ang anumang kusot sa buhay mo. Aayusin niya pati na ang mga finances mo. Aayusin niya pati na ang broken relationship. Aayusin niya ang lahat ng fear. Mawawala ang lahat ng takot sa buhay mo dahil you have the God who created you, who formed you according to His own image, and He promised this: I'm going to bless you because you are my child, says the Lord. Hallelujah! Sabay-sabay natin muling sabihin, we will rise and fight the darkness and the grave. Be strong, be strong. Stand and be courageous. There is hope. There is hope. We will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing. We live in one more time. We will rise. Come on, that's not in my mind. We will rise and fight the darkness and be strong. Be strong. Stand and be courageous. There is hope. There is hope. We will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing. We live in victory. We live in victory. Keep your eyes closed this time. Pwede bang pumikit kayo? Ilagay niyo ang kamay niyo sa dibdib ninyo. And say this prayer wholeheartedly. Sabihin natin, Lord, you are my victor. I will live in victory
Because you're my victorious God. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan, sa lahat kong pagkukulang sa iyo. Linisin niyo po ang buhay ko. Sa lahat kong kasalanan, sa aking pagiging makasarili, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ang buhay ko. Lord, naniniwala ako sa inyo. Inihandog mo ang iyong buhay para ako'y mabuhay. Lord, maghari kang lubos sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, mabuhay ng may tagumpay at hindi sa sarili kong lakas, kundi sa kapangyarihan mo lamang. Salamat po, Panginoon. You are my victor in life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Keep your eyes closed. Ako na lang mananalangin. Panginoon, i-bless mo mightily ang iyong mga anak. Hayaan niyo, O Father Heart God, bawat isa sa amin na narito, maging sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan, nanunuhot ng FB Live. I am praying that the victory you promised, God, ay makamtan naming lahat. Una, victorious na kami dahil nananahan ka sa mga puso namin. Pangalawa, Lord, we believe you said we are joint heirs with Christ. Kaya kami, Panginoon, di mo pagkukulangin materially, financially, physically, Lord. And dahil dito, Panginoon, anuman ang sitwasyon ng mundo, sasandal kami sa iyo. Bibigyan mo kami ng direksyon sa buhay. Mabubuhay kami ng punong-puno ng tagumpay. Thank you, Lord. We praise you, God. Hayaan mo din, ideklara ko sa lahat ng mga pagtagumpay, manatili ngayon ang kalusugan sa inyong mga pangangatawan. Inaalis ko ang kahirapan sa buhay. Inaalis ko din ang kaguluhan sa inyong mga pamilya. In the name of Jesus. And instead, I pronounce and declare to every one of you, you are prosperous. You are strong and healthy. You are happy person in Jesus' name. And no defeat sa buhay mo. You are victorious now. And say, Lord, I am victorious. In Jesus' name. Amen and amen. Remember, living victoriously, ikaw yon. Because we have a victorious God. Palapakan natin ng Panginoon.